Come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kabisnes namin minamahal. Ngayon mag-vlog lang ako mga kabisnes habang update ko lang po kayo sa mga nangyari. Nag-ano lang po ako ng yelo sa paa ko kasi sobrang magapo talaga eh. So yan, naglalagay lang ako ng yelo. Naano ko lang siya ng yelo mga kabisnes para kahit papano. Ano rin yung tanggalin yung maga. Ayan, kakauwi ko lang din galing church mga kabisnes at ayun talaga. Siguro pagpasensya niyo muna ako mga kabisnes kung magiging emotional man ako ngayon. Habang wala pa si Bay, sinasa baba si Bay eh. Habang wala pa siya, yun, hindi ko lang mapigilan mga kabisnes. Alam ko kanina pa ako na kanina pa lang sa church na nanalangin na ako mga kabisnes na sana maging okay si Bay. Lumin ng puso ko yung maturuan yung puso ko na magpatawad mga kabisnes. Gusto kong magpatawad. Sabi ko nga kanina sa panalangin ko, maging okay lang si Bay. Ayan, pasensya na ka mga kabisnes at dumating lang po si Kuy Kuy. Naiiyak ko naman na po kanina sa Panginoon mga kabisnes lahat ng saloobin ko. Kasi ganito yan mga kabisnes. Di ba nga po, nung nakaraan naging okay naman yung igi niya ni Bay. Kung ako naman tatanungin mga kabisnes, marami din nangangamusta sa akin. Ako naman, eto, pakita ko sa inyo, sobrang maga talaga. Sobrang maga po niyan mga kabisnes, yan. As you can see, tapos, ito, nag-ano na siya, nagba-violet na. Yan. Sobrang maga po niya mga kabisnes namin. Pero okay lang po ako dahil nakakaya ko naman po na maglakad, bumaba. Ay, kasi yun nga, gusto kong yung paa ko. Nakakaya naman mga kabisnes. Kaya lang, kaninang umaga. Kita na? Kaninang umaga kasi, si Bay ay, nagsabi siya sa akin na tingnan ko raw yung igi niya. Tinignan ko, parang kulay dugo. Hanggang sa ngayong gabi nga mga kabisnes, yun na, dugo na naman yung inihi niya. Na may something, buo-buo siya mga kabisnes. So, ako, hindi ko maintindihan talaga sa totoo lang, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Kung ano bang dapat. Kasi hindi ko alam yung gagawin ko mga kabisnes. So, tinawagan ko yung kanina, yung driver. Kasi gusto kong makiusap. Kasi tinext ko siya kagabi pa. Tapos, nakiusap ako na kung pwedeng puntahan yung ospital para itanong kung merong CT scan doon, mag-i-inquire lang. Ngayon po, hindi po siya nagre-reply. So, ang ginawa ko, tinawagan ko siya. Hindi rin po siya sumasagot, ilang beses ko pong tinatawagan. So, ngayon, meron kasi akong picture ng license niya. Nandun yung emergency contact niya. Yun yung tinawagan ko yung misis niya. Ngayon mga kabisnes, nung tinawagan ko, hindi rin sumagot agad. Ilang beses pang pagtawag, saka lang siya sumagot. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, kayo po ba yung misis po nung nakabanggaan namin? Sabi niya, ano? Ganun siya, ano? Binangga kayo ng mister ko? Sabi niya. Sabi ko, hindi po. Ang sabi ko po, kayo po ba yung nakabanggaan nung namin? Sabi niya, hindi ganyan. Dami niya nang sinabi. Sabi ko, makinig nga po kayo. Pasensya na mga kabisnes, talagang tumaas yung boses ko talaga kanina sa kanya. Sabi ko, makinig nga po kayo. Ano po kasi talaga yung babae, mga kabisnes, mamaya paano ko. Sabi ko,
Makinig nga po kayo. Ang sabi ko po, nakabanggaan, nakabanggaan. Wala po akong sinabi na binangga niyo yung asawa ko. Sabi ko sa kanya. Ayun, sabi naman niya mga ka-business na, hindi kasi ganyan-ganyan. Sabi ko, makinig po kayo muna bago kayo magsalita. Yung asawa niyo po is nag-cut. Kasi ang inaano niya po, sinisisi niya si Bay. Sabi ko nga sa kanya, pareho pong may mali yung asawa ko at yung asawa niyo po. Ayaw niyo po kasing i-ano mga kabisnes. Gusto niya si Bay lang ang sinisisi niya. Ngayon sabi ko, bakit? Bakit nandun ka ba sa pinangyarihan ng insidente para magsalita ka ng ganyan? Mayroon pong kaming testigo, may nakakita po sa asawa niyo na mali yung asawa mo dahil bigla po siyang nag-cut, kumanan siya nang wala man lang siyang signal. Sabi ko sa kanya. Tapos, ayun, dumakdak pa siya ng dumakdak mga kabisnes. Sabi ko, ang sadya ko lang naman po, nakiusap po ako sa inyo, nakiusap po ako sa asawa niyo, nag-text po ako, hindi siya po sumasagot. Sabi ko, nakiusap lang naman ako na kung po pwede, pakitingnan po doon sa ospital dahil kayo po ang mas malapit dahil kami nasa Caloocan pa po, na kung po pwede sana, pakipuntahan po yung ospital at pakitanong kung merong CT scan. Sabi niya, hindi na namin, hindi na namin obligasyon yung CT scan na yan, ganyan siya, sabi niya. Sabi ko, hindi ko po kayo inuobliga. Ang sabi ko lang po, nakisuyo po ako, nakiusap. Yun lang naman sana, kasi tulong na nila sana yun mga kabisnes para magtanong doon dahil sila po yung mas malapit at kami po ay malayo. Kasi para sana, yun nga, mapasitis ka na namin si Bay kung meron po doon. Kasi nga, yun nga po hinahanap namin mga kabisnes, public hospital, dahil hindi po namin kakayanin yung budget po na 13K mga kabisnes. Ito, inaano ko po sa inyo, hindi po ito pagpaparinig o ano pa man ha. Kaya yun ang pinapahanap ko sa kanya. Pinapakisuyo ko, nakiusap talaga ako mga kabisnes, pero yung asawa talaga ang tigas. Kaya sabi ko, pues, kung ganyan lang din naman po ang usapan, may pinirmahan po tayo sa barangay na kayo ang magbabayad ng CT scan, kayo ang magbabayad nung nagastos namin sa ospital, at kung hindi rin yun, kung ganun lang din naman, mga kabisnes, totoo po yan, pinirmahan po kami na siya ang magbabayad ng CT scan. At magbibigay na lang siya sa pagpapaayos ng motor ni Pai. Ngayon po, dahil ganun nga, sabi ko sa kanya, dahil ganyan lang din naman po ang usapan, pues, hindi ko na rin po obligasyon na maawa sa inyo. Imbis na aawa ako sa asawa nyo, hindi na lang din, mga ka-business. Wait lang po. Sabi ko sa kanya, pues, hindi ko na rin po obligasyon maawa sa asawa nyo. Ganyan lang din naman pala na, kanina ko pa siya tinatawagan, ang ayos-ayos ng text ko sa kanya. Nakiusap ako. Ubusan talaga, alam nyo kanina mga ka-business, nung kinakausap ko siya, gusto kong umiyak na nanginginig na talaga ako sa galit sa kanya kanina. Nanginginig ako sa galit sa kanya kasi ganun nga yung ginawa niya, ganun yung ano ng babae. Samantalang kung tutusin, wala naman siya sa pinangyarihan nung insidente. Kung napapanood man to ni Kuya Gabi, yung asawa mo, parang awa mo na, wag mong isali. Dahil pasensyahan talaga tayo, ilalaban ko yung kaso. Dahil ganyan lang din naman na, yun nga, yung asawa mo talaga masyadong ano yung asawa mo masyadong, alam mo yun, nagmamagaling, masyadong nagfi-feeling na nandun siya, na nakita niya. Samantalang, yung tindera pa nga lang, nung lugawan, nagsalita nga kasalanan ng tricycle, tapos, di ba? Ikaw na asawa na wala ka sa pinangyarihan ng insidente, ikaw pa yung parang mas may alam, di ba? So, yun, pasentabi sa'yo Kuya Gabi, naawa talaga ako sa'yo, naawa ako sa'yo. Hindi ko lang alam nung panahon, baka inaaway ka ng asawa mo nung panahon na nagbabiyahe ka dahil hindi ka, alam mo yun, wala ka sa focus Imagine mo yun, hindi mo pinansin o hindi ka man lang nagtingin ng side mirror kung merong parating na motor na nakasignal at nagbubusina sa'yo tapos hindi mo man lang narinig, di ba? Napaka ano naman napaka ano ba tawag dito? Alam mo yun mga ka-business, parang wala sa sarili siguro. Hindi ko lang sure talaga. Tapos ayun, pupursyo ko siya mga ka-business, ano ko talaga. Sabi ni Bay, wag na lang daw. Sabi ko naman, hindi pa okay naman na sana ako. Wala naman na tayong problema, di ba? Okay na nga, nagkamay na nga kayo nung lalaki, nung umalis tayo dun sa barangay. May pinirmahan kami mga ka-business. Kaya lang,
ganyan na yung asawa yung ano, ikaw ang sinisisi. Kasi nagkahingian kami ng pasensya nun mga kabisnes. Sabi ko nga sa kanya, pareho naman kayong may mali, kuya, pareho tayong may mga mali. Kaya nga lang, ang pinaka mas may mali, ikaw, dahil bigla kang nag-cutting. Ngayon sabi ko sa kanya, mga kabisnes, nung nagharap kami, at rinig yun nung mismong, di ko alam kung kakagawad ba yun or ano, na nakausap namin doon. Talagang naubusan talaga ako ng pasensya, mga kabisnes. Ngayon, ang inaalala ko ito nga itong kalagayan ni Bay talaga. At regarding naman dun sa motor, dun sa mga nagsabi na wag ko munang isipin, mga kabisnes, gustuhin ko mang hindi isipin, no? Ngayon po ay 18, due date po ng motor namin. Ngayon po, ang patakaran po kasi ngayon ng motor trade, mga kabisnes, hindi mo mabayaran ng isang buwan, hatak yung motor. Kaya po, hindi po pwede yung sinasabi nyo po na hindi ko iisipin yung motor. Hindi po pwede yun, mga kabisnes, sa totoo lang. Hindi po pwede yung gano'n na hindi ko iisipin dahil gustuhin ko man kung hindi isipin muna yung sa motor. Hindi ko po, hindi po mapigilan kasi syempre ako po yung nagbabudget, mga kabisnes, at hindi ko alam kung paano ang gagawin ko, kung hindi ko po alam. Tapos may, ganyan pa yung nangyari nga, yung sa asawa niya. Yung sa ano, talagang sobrang na-frustrate ako yung araw na to, talagang sobrang, ko, pero abang nasa church po ako kanina, mga kabisnes, nanalangin po talaga ako na maging okay lang si Tiska ni Bay, mga kabisnes. Kakalimutan ko, hindi ko tutuloy yung ano namin, yung kaso sa kanila. Basta maging okay lang. Maging okay lang yung kalagayan ni Bay. Maging okay lang yung result ng CT scan. Pag mapa-CT scan na siya. Ang hirap kaya, mga kabisnes. So, alam mo, gagawin natin kay mga kabisnes. Ngayon lang po ako, ngayon lang po talaga ako. Kasi napigilan na sabihin po na ako ang makatatag, ako maging tatag mga business ng isang tao. Kailangan ko rin po umiyak mga ka-business dahil ang sikip-sikip sa dibdib po na alam niyo yun, inaano ko yung problema na hindi ko mailabas. Kasi talagang ako honestly, hindi ko alam ang gagawin. So, wala akong maisip na mga kabisnes. Parang blanco yung utak ko na hindi ko alam. Yung mga naiisip ko na hindi maganda wala tumatakbo sa utak ko. Pero pinapanalangin ko talaga sa Ama na patatagin ako, bigyan ako ng lakas talaga, mga kabisnes. Hindi ko kaya yung ganitong problema. Pilit lang ako maging matatag. Pero hindi ko kaya. Kita ko, akala ko okay na. Dahil yun nga, naging normal yung ihi. Bigla na naman kanina. Gano'n na naman. Hindi ko, hindi ko na kasi alam gagawin ng mga business. Hindi ko alam yung gagawin. Kaya, ito na kayo mga business. Kung emotional man po ako ngayon, sensya na po. Um,
Alam ko pagsubok lang 'to mga ka-business at kailangan kong magpakatatag para sa pamilya ko pero hayaan niyo na po muna akong umiyak ngayon. Hayaan niyo na po muna ako kasi kanina ko pa gustong mag gusto talagang gagawin ko. Inano ko talaga kahit hirap ako maglakad mga ka-business talagang, ah, nag-ano talaga kami ni Bay, nag-preach talaga kami kahit siya din hirap. Inano ko lang din talaga para kasi sa church ko lang din naman mailalabas lahat-lahat yung nilalaman ng puso ko mga ka-business, eh. Kung ano yung nararamdaman ko, dun ko lang lahat naiiyak sa Ama. Kahit naman papaano gumaan naman sa pakiramdam ko mga ka-business. Dahil nga sa ganitong paraan at ano ba, talagang ang hirap talaga. Yung hindi ko alam kung ano yung kalagayan ni Bay, kung ano yung ano, ng ano ba talagang nangyayari sa kanya. Yun ang hindi ko ano mga ka-business, eh. Hindi ko alam talaga kaya talagang sa sobrang ano ko kanina, frustration ko kanina sa pagkaano dahil din sa muntik ko na ring murahin mga ka-business pero hindi ko naman ginawa. Promise hindi ko naman ginawa. Kasi andun pa rin nangingibabaw pa rin sa akin yung tamang asal although nasigawan ko siya mga ka-business kasi nagsisigawan din talaga kami dalawa sa cellphone ng babae. Pero at least malinis yung ano ko na hindi ko siya namura mga ka-business. Although gusto ko siyang murahin talaga. Pero alam ko mali eh. Mali. Tao lang din ako mga ka-business na numarating din talaga sa punto na ganon. Talagang nabablanko ako na di ko maintindihan. Hindi ko alam. Parang nablangko ako mga ka-business. Ang hirap talaga ng ganito alam mo yung ganito mga isipin mga ka-business. Kahit sabihin kong ayaw ko mag-isip, hindi po pwede dahil hindi ano talaga sa utak ko. Hindi talaga mawala-wala sa utak ko mga business eh, yung ganung pangyayari. Hanggang ngayon, para akong lutang. Naisip ko, ano bang nangyari? Ba't naging ganun? Ba't biglaan? Talaga, hindi ko parang hindi ko na maalala na yung ano, basta ang nakita ko lang bago kami talaga sumalpok dun sa motor is kumanan siya mga kabisnes. Yun lang talaga ang bukod tangi kong naalala na kumanan siya bigla. Kaya sumigaw ako dahil nga alam ko kumanan siya eh. Hindi na rin naman magawang magpreno di ba dahil ayun na nga, sumalpok na nga yung gulong. Tapos bigla pa siyang kanan. Talagang wala na. Yun lang yung pinaka naalala ko. Tapos the rest is yun na yung nagkakagulo na at saka ano, tawag dito, umiyak na ako sa sobrang sakit na ng paa ko. Paa ko lang naman ang ano ko mga kabisnes, eh, yung pinaka napuruhan ako yung paa ko. Yun yung nasa utak ko na akala ko nabali. Yun lang yung pinaka ano ko. Tapos binalik sa akin yung cellphone kasi tumilapon yung cellphone ko mga kabisnes. Eh, binalik naman sa akin. Tapos ano, yun, tumawag na ako ng Pops, mga kabisnes, tinawagan ko na si Pops. Yun lang yung pinaka na ano ko. Tapos the rest is, ayun na. Pero yung mismo, ano parang wala sa utak ko. Paano ba kami, ano, basta, blanco ako mga ka-business talaga. Nandiyan na kayo naging emotional talagang, wala eh. Ah,
ang pakiramdam ko kasi ngayong kanina, tinakbuhan kami nung driver. Talagang inano niya yung obligasyon niya. Which is yun naman sana napag-usapan namin. Okay naman na sana yung usapan. Kaya lang ganun yung ginawa niya. Yun doon ako na ano ngayong araw na to. Tapos ayan pa, pag-ihi ng dugo ni Bay. Hindi ko na alam ang gagawin ko mga ka-business. Sa totoo, hindi ko alam. At doon naman po sa insurance. Yes po, may insurance po yung motor. At covered nun is yung pagpapaayos sa kasa. Kaya lang matagal na, ano po siya mga ka-business matagal pa. Matagal pa na panahon. Grabe ka ngot-ngot. Matagal pa siya mga ka-business na proseso. So, hindi ko alam. At magpapasa pa ng mga requirements. Yun yung pagkakaalam ko. Hindi kasi nag-reply si Sir Dane Tinatanong ko siya patungkol dun sa insurance. Hindi po sila nagre-reply. Although gusto kong mag-ano sana kung yun nga, yung patungkol dyan sa insurance. Kakaano itong araw na ito mga ka-business. Grabe. Pero nagpapasalamat po ako mga ka-business sa lahat po ng mga nag-alala, mga nanalangin para kay Bay, mga prayers niyo po. Sapat na po yun mga ka-business sa amin. Sobrang laking tulong po nun. Salamat sa pag-include sa aming mag-asawa sa inyong mga panalangin. No, mga ka-business. Salamat po ng marami. Magpapasalamat lang po yung kaya kong maisip sa inyo ngayon mga ka-business. Sasalamat lang po sa inyo na. Ganitong sitwasyon ng buhay talaga as in, nakakapanghina mga ka-business, nakakapanghina. Gusto ko hindi ko alam. Kasi naiisip ko pala, iba yung takbo ng utak ko mga ka-business, iba yung, ang ano nang tinatakbo ng utak ko kanina. Saka kung naiisip ko pa lang yun, parang sabi ko mauuna pa yata ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam talaga. Totoo lang, wala. Wala. As in, yung utak ko, blanco. Hindi pa ako nawawala ng pag-asa mga ka-business na magiging okay yung resulta ng CT scan ni Bay na sana nga sugat lang. Sana sugat lang sa loob at hindi naman sana malala mga ka-business dahil sobrang nakakatakot po. Pagka ganun, sana po patuloy pa rin po kayong manalangin kahit para kay Bay na lang po mga ka-business. Patuloy niyo po sana siyang ipanalangin na sana maging okay po. Yung mapasitiskan din siya. Yun lang naman sa akin mga ka-business. Maging okay po ang lahat. Sapat na po sa akin yung ganun. Hindi naman po ako naghihiling ng material na bagay o ano pa man mga ka-business Ah, talagang walang reply yung yung driver. Nakakaano, nakakainis. Yung, yung tanging hiling lang naman, di ba? Hindi pa mapagbigyan, nakiusap na nga ako. Hindi pa ako mapagbigyan, grabe. Ayun. Ano ba sa tingin niyo mga kabis, ano bang may sasuggest niyo? Dapat ba namin ituloy yung kaso? Kasi may pinirmahan naman po siya sa barangay. So, nakakaalam po, may pinirmahan po kami sa barangay na siya po ang magbabayad ng pasitista ni Bay. At yung sa motor naman is magbibigay na lang siya, mag-share siya. At tumingin naman siya ng pasensya. Ano po sa tingin niyo mga kabisnes ang dapat naming aksyon sa kanila? Lalo, meron namang testigo.
dapat ko na bang iakyat sa police at revoke yung lisensya niya. Tama ba ako mga kabisnes? Para, gusto ko maparevoke yung license niya. Bigyan lang baga mabigyan ng leksyon mga kabisnes. Ma-revoke yung license niya. Dahil wala eh. Wala naman silang pakialam mga kabisnes. Hindi naman din sila, ayun nga, porket nakuha na nila yung tricycle, ganun-ganun na. Yun lang pala talaga ang habol nila, makuha yung tricycle. At gusto ko rin mapuntahan mismo yung pinaka-ano nila sa tricycle, yung sa toda nila. Kasi ganyan na tinakbuhan nila yung, di ba, mga kabisnes. Kayo po, ano po maisasuggest niyo po? And meron din po palang nagtanong kung magkano daw yung sa CT scan. Doon po kasi sa inquire namin mga kabisnes is 13,000 po siya. Kaya sabi ko nga po, mahirap po siyang, hindi po namin agad kaya yung ano, lalo ang sahod po namin is ano pa, next week. Next week mga kabisnes. Kaya next week kasi 18. Tama ba ako? 18, 19, 20. Ano po siya, 21, 22, 23, mga nasa ganun, or 24. So, yun yung papasok yung sahod namin. So, hopefully mga ka-business, makahanap pa kami ng ospital na makaka-less kami at hindi siya schedule. Mga ka-business, yung bang agad mapasitiskan siya. Kasi wala eh. Habang dumaraan yung mga araw, mas lalo akong hindi mapakali, mas mabigat sa dibdib. Mas mabigat talaga siya sa dibdib, mga kabisnes namin minamahal. So, yun. So, yun na po ang update mga kabisnes namin ni Bay. Lalo na po kay Bay. Yung sa mga sugat-sugat naman niya, yan tuyo naman na yung mga sugat niya. Which is good. Goods yun. Kasi yun nga, natuyo siya. Yun naman ang maganda dun. Yun lang, ma-update. Sa akin din, nilinis ko na to kaninang umaga. Nakaligo na rin ako. Pero yun lang, sobrang update talaga niya. At salamat po sa lahat po ng mga nag-suggest, sa lahat po ng mga inyong komento. Salamat po. Sana po, patuloy po nating, wala pa na akong huminga. Patuloy po nating panalangin si Bay Papaya mga ka-business na maging okay. Maging okay siya. Wala na akong masabi. As in, blanco yung utak ko ngayon, blanco. Sensya na mga ka-business. May mga yung mga nagkomento na anuhan ko raw si Bay. Mga ka-business, pasensya na po kayo Hindi po kasi ako makalakad ng maayos at hindi rin po ako nakakatayo ng matagal talaga. Pasensya na po kayo. Hindi ko po kaya kasi kahit nga lang itong pag-upo ko mga ka-business, pagtatayo ako, alam niyo yung bumababa lahat ng ano ko tapos sobrang kirot talaga. As in, sobrang kirot niya. Kaya, kunwari nakapatong tapos bigla ko na siyang ibababa. Ganyan kasi gusto kong lumabas. Grabe ang kirot niya mga ka-business. Kaya yun sa mga nagsasabi po na ipaglaga ko raw si Bay, ano ko na daw si Bay. Alam niyo mga ka-business, kung kaya ko lang, kung wala lang akong dinaramdam, hindi na po kailangan sabihin sa akin yan dahil kilos po ako. Kaya lang, hindi rin po kasi talaga ako makakilos ng maayos dahil hirap din po ako maglakad. Gusto ko ako yung mag-asikaso nung ni Bay. Gusto ko ako mag-asikaso sa mga dapat asikasuin. Kaya lang hindi rin kasi ako makalakad ng maayos. Sobrang hirap. Kung sugat lang, wala problema yun eh. Sana nga dito na nga lang Para at least kahit paano makalakad-lakad ako mga ka-business. Pero wala eh. Paa talaga ang nadali eh.
Since nahihirapan ako maglakad. Gusto kaya nga pinipilit ko maglakad ng ano mga ka-business para kung ano't ano man, makakapag-ayos ako ng mga dapat ayusin, makapaglakad ako sa mga papel niya. Kaya lang hirap talaga. Nahihirapan ako. Pagpasensya na kayo mga ka-business. At pasensya na ako. Ngayon lang po, di ba ngayon lang naman ako nag-ano talaga, na umiyak na. Kasi hindi ko na kaya. Hindi ko na talaga kaya. I mean, hindi ko na kaya, ano ba na, magkunwaring malakas. Hindi ko na kaya mga ka-business. Kaya, pasensya na. Hayaan nyo lang po muna ako umiyak kayo. At lalabas ko kaysa naman, kinikim-kim ko. Nahihirapan ako huminga pagka ganun. Pagka ganun na lagi kinikim-kim yung nararamdaman ko. Pasensya na kayo. Ayun mga ka-business, salamat po sa pagsama niyo po sa vlog na to. Kaya lagi yung update ngayong araw na to kay Bay. Salamat po ulit sa lahat ng prayers niyo po sa aming mag-asawa. Salamat po at alam ko po malalagpasan namin ito dahil marami na rin kami pagsubok na pinagdaanan. Mga kabisnes, marami na kami pagsubok na pinagdaanan mula nung magkasakit siya sa nangyari sa akin. Wala channel namin, na-demonetize. Pero kinaya namin lahat ng mga kabisnes. Ito pa ba? Diba? Ano lang to sa amin. Ano ng Panginoon ba? Yung may gusto lang iparating. Yun. Which is, yun naman na, ano ko naman mga kabisnes. Tanggap ko naman yun. At never ko naman sinisi yung Panginoon sa nangyari sa amin. Bagkus nagpapasalamat pa rin ako na buhay kami. At nakakasama pa namin si Kuy Kuy. At least mga kabisnes, alam niyo kung anong pinagpapasalamat ko talaga. Kasi bago kasi yun, na naginip ako mga kabisnes na kuryente si Kuy Kuy. Ay, hindi. Una pala tumalon siya rito. Tumalon siya. Tapos, hindi naman siya na ano, itong pagtalon niya. Tapos bigla siyang umakyat siya. Tapos, nakuryente. Hindi ko alam. Basta nakuryente lang siya bigla mga ka-business. Yun yung panaginip ko. Kaya talagang nanalangin ko na sana walang mangyaring masama kay Kuy Kuy. Ingatan siya palagi. Ganyan. Yun pala parang, ano pala yun, para sa amin pala yung mag-asawa. Kami pala ang ano. Pero okay, mas okay yun mga ka-business kaysa sa anak namin. Kasi mas, hindi ko kakayanin pag si Kuy Kuy. Yung, mga ka-business talagang yun, nakakamatay ko talaga. Sobra talaga ako nagpapasalamat na hindi si Kuy Kuy. Kasi ako kaya ko tiisin yung sakit na nararamdaman ko. Kaya tiisin ba yung sakit. Pero yung sa anak namin, never. Kaya yun, salamat talaga ako sa Panginoon na wala si Kuy Kuy nung time na yun at hindi namin siya nakasama. Yun, sobrang thankful ako. So, yun nga mga business, hanggang dito na lang po muna yung vlog namin. Again, salamat po sa lahat-lahat po. Siyempre, unang-una po sa Panginoong Diyos, sa panibagong buhay. Siyempre, sa kinasangkapan ng Panginoong Diyos, sila ate, sila kuya, ang business family. At siyempre po sa inyong lahat mga business. Maraming salamat po. Ay, wait lang po. May pasasalamatan ako saglit lang.
At 1K po, ayun, sinend po ni ate sa akin kanina, Ma'am Rowena. Maraming salamat po sa pagmamahal. Yun, no? Ah, Ayun nga, sinend sa akin ni ate kanina. Ayan, ayan po. Wait lang, saan ba yun? Basta na-send na po sa akin ni ate kanina, na-receive ko naman na po. And thank you so much po, Ma'am Rowena, sa ah, inaabot niyo pong pagmamahal. Yung ano po is, iniipon ko po rito mga ka-business para kahit paano, ah, nagdagdag if ever po na, ayun nga, mapasitis ka namin, naghanap ng ano, iniipon ko na lang po rito muna sa GCash ko, mga ka-business namin minamahal. Para less din kahit paano yung magagastos namin. So, yun. Salamat po ulit mga ka-business. Basta sana po, wag niyo po, ano ba yun, sasabihin ko, nakalimutan ko na. Huwag po kayo magsawang panoorin po at supportahan po ang buong ka-business. Ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, Mrs. KB official, Famous Pudong official. Siyempre po, sana lang mga ka-gwangs, mga ka-business, please po, supportahan natin. Salamat po ng marami and we love you all po mga ka-business. God bless po. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No walls they build.